Samantala, patuloy ang paglikas ng mga residente sa Maguindanao at Cotabato, bunsod ng lumalala pa ring tensyon sa pagitan ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front at ng BIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Bagamat wala raw itong kinalaman sa nangyari sa Mamasapano, tumindi raw ang bakbakan matapos mapatay ang isang MILF commander. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, patuloy ngayong paglikas ng ilang residente sa may pikit at pagulungan dahil nga sa tumitinding tensyon sa loobang bahagi nitong Ligwasan Marsh. Noong nakarang linggo pa raw nagsimula itong mayat-mayang skirmish sa pagitan ng MILF at BIFF, pero nitong mga nakarang araw nga lang ito tumindi dahil nga sa pagkamatay ng isang MILF commander. Bit-bit ang mga alagang hayop at konting gamit. Lumikas sa mga residente ng barangay Baguingid sa Pikit, Cotabato. Sunod-sunod kasi ang bakbakan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon sa 7th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang dami ng evacuees, indikasyon kung gaano nakatindi ang tensyon sa lugar sa pagitan ng bayan ng Pagalungan sa Maguindanao at sa Pikit, Cotabato. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagkakaroon ng evacuation. That means na meron talagang security threat within do sa may areas natin. Tumindi raw nitong mga nakarang araw ang bakbakan nang mapatay ang isang commander ng MILF na si Datukong Ampuan alias Commander Falcon. Kagabi bumuhos ang evacuees mula sa mga liblib na lugar ng barangay Inugog. Takot man lalo at padilim na, tuloy-tuloy ang paglikas ng mga residente na dinala sa gym ng Pagalungan. Dahil napakalapit na nila. Marami talaga armado doon? Maraming mga freedom. Hanggang kaninang umaga, tuloy pa rin ang paglikas ng mga residente. Inabutan pa namin ang ilan na hinahakot ang kanilang mga alagang kambing sakay ng mga bangka. Sa aerial video namang ito, makikita ang haba ng ilog na kailangang baybayin ng mga evacuee at ang lawak ng bahagi ng Ligwasan Marsh na nasa pagitan ng Pikit at Pagalungan. Dito raw nangyayari ang labanan. Mahirap daw ang terrain sa looban. Marami ang katubigan. Ang lugar na ito, dati raw bahagi ng kampo ng MILF kasama ang Rajamuda at kalapit na Bulyok Complex. Kaya naman ang kalsada papasok sa lugar, may mga nakabantay na mga miyembro ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF. Yung maraming haka-haka sinasabi mga tao na nakatatakot man. Ayun siguro. Kaya sila umalis. Pero kung kayo tatanungin? Sa amin, dito sa amin, safety naman dito sa amin. Ayon sa Pagalungan Police, hindi na bago ang bakbakan sa bahaging ito ng Ligwasan Marsh. Ang mga commander ng MILF at BIFF daw kasi sa lugar na ito, may rido o labanan ng angkan. Before pa, nung Mamasapano, ay may ganitong mga situation na po na talagang nagbabangayan yung magkabilang grupo talaga. Impormasyon nga ay posibleng walang kinalaman yung Mamasapano incident dahil bago pa man mangyari itong insidenteng ito ay nagkakaroon ng skirmish yung BIFF at MILF sa lugar na yon. Ay hindi rin umano malayo na yung aling ng Mamasapano na tumatakas matapos yung insidente ay gusto makipag-link up sa kanilang mga kasamahan sa bahagi ng Ligwasan Marsh. Jessica? Rafi, doon sa Senate hearing may ipinaliwanag si Governor Hataman yung konsepto ng pintakasi at yung kultura nila, no, na pag may pumasok na kaiba sa kanila o estranghero, nagbaband together sila, nagsasama-sama sila laban dun sa estranghero. Pero pagkatapos na nung laban, balik na sa dati, balik na rin sa dati nilang mga alitan. May mga rido yan, may mga away-away sila na mayat-maya talagang dinadaan nila sa barilan. Ganun ba yung nangyayari ngayon, Rafi? Yes, Jessica, lalo na doon sa Mamasapano area na napaka-unique yung situation doon dahil muli nga yung 105th Base Command ng MILF, dyan ang galing yung karamihan ng mga BIFF at lahat ng mga nandiyan dyan ay halos magkakamag-anak. Pero yun nga, nung magkahiwalay yung BIFF at MILF ay nagkaroon na nga sila ng kumbaga dalawang pananaw, lalo na sa peace talks. Pero bukod pa dyan ay meron pang clan wars sa pagitan ng ilang mga grupo, lalo na sa Mamasapano. Pero yun nga, tama yung naging explanation ni Governor Hataman na pagdating dyan, kapag meron talagang strangers, lalo na mga uniformed personnel ang mga ito, ang mga sundalo. We have to remember, Jessica, na ayon sa ating mga nakausap, yung mga bumakbak yung mga nakipagbarilan na mga miyembro ng MILF, doon sa mga SAF, lalo na yung
blocking force ay mga kabataan. Posible raw na ang mga ito ay wala talagang experience pa sa mga nakaraang giyera ng MILF at ng mga sundalo. At ito yung mga kumbaga ay mainit yung dugo. Hindi nila naranasan yung all-out war, hindi nila naranasan yung mga skirmish sa pagitan ng militar at MILF noong mga nakaraang taon. So, posibleng ito, yung mga nakipagbakbakan, wala talaga silang konsepto nung nangyayaring usapang pangkapayapaan sa taas. Yun yung sinasabi ng ating mga source ngayon. At yun yung nagiging problema ngayon doon sa baba. On top of that nga, Jessica, yung pintakasing ang sinasabi na kung saan basta't may stranger na pumasok nga sa looban at hindi nila alam kung ano yung nangyayari doon, kahit nga magkakalaban yung mga yun, magsasama-sama muna pansamantala para i-repel itong stranghero nito, Jessica. Kung sa bagay, hindi rin naman mahirap maintindihan yan kasi kahit naman sa mga komunidad natin sa buong Pilipinas, no? Pag may pumasok at kaiba, di ba pinagtutulong-tulungan din naman yung pumapasok na yun. Parang ganun din yung kultura dyan. Pero Rafi, January 25 nangyari yung enkwentro sa pagitan ng SAF at ng MILF at BIFF. Kulang na lang ng ilang araw, mag-iisang buwan na. Mula noon, nung nangyari noon, hindi na nakabalik sa kanilang mga bahay itong ating mga kababayan na nagsilikas dyan. Jessica, sa ating pagkakalam doon sa Mamasapano area, unti-unti na sila nakabalik. Yung mga residente nga umalis nung nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng SAF at yung MILF at BIFF doon sa lugar. Nakabalik na sila doon sa area, lalo na yung mga magsasaka na malapit doon sa tulay kung saan namatay yung 35 o 35 na PNP SAF. Nakabalik na sila, Jessica, at nagsimula na nga sila magsaka since last week pa. Inanin na nila yung iba pang mga mais na po pwedeng kunin at nakita rin natin yung mga saging inaibaba na nila. So nagsimula na rin mag-normalize kumbaga yung buhay doon sa Mamasapano. Pero yung tension doon naman sa may bahagi ng Ligwasan Marsh kung saan ngayon nangyayari yung bakbakan ng MILF at ng BIFF, Jessica. Okay. So sa ibang lugar ito ngayon, ibang lugar yung nagkakagulo ngayon, yung nagsisipag-evacuate yung mga tao, yung malapit na dun sa swamp, dun sa Ligwasan Marsh. Rafi, alam mo, itong gustong-gusto kong tanungin mula nung nangyari ito kasi dun sa drone shots mo, yung ibang kuha ng ating mga crew dyan, kitang-kita mo yung potential sana ng lugar na yan, no? Napakalawak na mga taniman, mukhang mataba yung lupa kasi green na green. Pero yun nga, nakakalungkot, napakasakit panoorin na itong mga lugar na ito ngayon, ito ang pinagdaraanan dahil sa kawalan pa rin ng kapayapaan dyan sa parting yan ng ating bansa. Yes, Jessica, I'm sure pagka nakakaikot ka rito at lalo na sa ating mga nagtatagal ika nga dito sa lugar na ito, talagang ma-appreciate mo yung lugar. Hindi lang, well, of course, yung drone shot, talaga makikita mo yung napakagandang area, halos kasi flatlands yung mga lugar na ito, rolling hills kung meron man, at napakaganda for agriculture. Pero Jessica, nung una tayong magpunta kasi rito, siguro mga early 2000, wala pa talagang halos mga nagsasaka sa mga lugar na napuntahan natin noon, including Mamasapano, na nadalaw na rin natin ito noon. Talagang barren land lamang ito at floodplains lamang ito. Pero ngayon, nagulat tayo na may mga maisan na. So kahit paano, yung unti-unti na rin namang nagkakaroon na ng development sa mga lugar na ito. Yung sinasabi nga nilang dati mga MILF fighters, after nitong all-out war, noong mga 2000 hanggang 2002, mga nagsaka na rin after nung magkaroon na ng peace talk sa pagitan ng MILF at ng gobyerno kahit nung hindi pa natatapos yung peace talk. So, may mga paunti-unti ng ganyan mga developments pero tama ka, Jessica, na talagang napakalaki pa ng kailangan gawin para ma-develop yung lugar na ito. Lalo na yung Ligwasan Marsh area, maraming mga exotic birds dyan, Jessica, dahil napakalawak na lugar na ito. At sinasabi pa nila na malaki yung posibleng oil deposit dyan sa lugar na yan dahil isang marsh area yan. Talagang pwedeng may deposit daw ng oil dyan. So, mining, oil, agriculture, nandito lahat ng potential, Jessica, na pwede sanang ma-exploit kapag may kapayapaan na sa lugar na ito, Jessica. At of course, tourism din, isang malaking pang-draw din sana yan ng mga tao. Dahil napakagandang talaga ng lugar na ito, Jessica. Nakakalungkot lang na tuwing we make reference to these places, laging in relation to a conflict or sa giyera, labanan, patayan, etc. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Rafi Tima.